So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli. Ito muli ang inyong lingkod at tayo nandito na naman po, nagbabalik para talakayin ang dalawang issue po. Unang-una ay ang pagbabalik. Naibalik na po ni Kuya Val Santos Matubang ang napaka-controversial na semento po. At yan, malalaman natin ang buong kwento mamaya. And ang pangalawa po nating pag-uusapan ngayon ay ang pakikisawsaw ng isang dating Kalingap Angel na kung saan ay biglang lumitaw at nakikisawsaw sa issue at nagpakalat ng kakaibang impormasyon. Kaya niyang patunayan itong mga pinagkakalat niyang salita at malalaman natin kung anong sinabi dito ni Kalingap Rab at kung anong aksyon ang ginawa ni Kuya Val tungkol dito sa sawerang frog. So yan guys. So ito muli ang inyong lingkod Batang Elio at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating munting channel, baka naman po pwedeng pindutin nyo na rin po yung subscribe button and huwag kalimutang pindutin po ang like button. So samahan po ninyo ako hanggang dulo and mega love shoutout po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating munting channel and unang-una lalo na sa ating mga subscribers. So yan, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Ilang kong simento po. Ilang kong simento. Kasi nag-comment po si Hansel doon sa simento po. Na ginamit daw po namin yung dalawang simento. Ang nakuha namin po ay dalawang simento. Gawin ko ng 5. Hata kaya eh. Ahay po nila yung pinagawa natin. Kwarto ni Dianse. Nakataon po na naubos yung simento ko. Yung simento, kaya sabi ko sa karpintero, wala ako dyan, abunuhan nyo muna. Eh, may nakita silang simento po. Ginabyansi po, na medyo di pa man ginagamit. Inuwa nila. At ginamit yung dalawa ata. Eh, nag-comment po si Nani Hansel sa isang nag-live. Ba't yung simento raw ginamit namin? Kaya abunuhan ko po rito. Mabili ako simento. So yun na nga guys, no, sa mga hindi pa nakakaalam, syempre, ito, magsasabi lang ako ng sarili nating opinion at sariling kuro-kuro at ito po ang aking pagkakaintindi sa nangyari po na kung saan ang semento na ito ay talaga namang sobrang naging controversial. So, nagkaroon po ng renovation sa bahay po ni na Dalaga po. At yung medyo kinapos yung semento na nabili ni Kuya Val at nagkataon na wala siya doon at mga karpintero lang niya ang nandoon sa bahay na yon para sa renovation nga po. And then, ang sabi nga ni Kuya Val ay abunuhan muna ng mga karpintero niya yung dalawa o isang supot na semento na kulang para matapos na po yung kanilang ginagawa nila. So nagkataon naman na merong semento doon na nakatabi na hindi ginagamit. Na yun naman ay provided ng ibang sabihin na natin ibang grupo o kaya sponsor na direct ni na Dalaga po And then dahil yung semento na yon ay siguro ay malakas ang loob nilang hiramin gawa ng ang paggagamitan ay mismo sa sariling bahay din po nung parang nag-comment. I-comment po ito, guys, sa live stream ng isang kilalang kilala na kumakalaban po kina Kuya Val na dahil sa hindi malamang dahilan na kinakalaban sila, no? And yun nga, syempre, nakakasama na loob po yun, guys, na pwede naman pong pag-usapan, pwede naman sabihin kay Kuya Val, na nakahiram yung mga tauhan mo na isang supot na semento o dalawang supot na semento na gagamitin sa kwarto ng anak ko, na ginamit sa kwarto ng anak ko, sana sinabi na lang nila ng ganon at hindi na umabot sa ganito po Kanya nga lang sa kasamaang palad ay kumbaga pinalaki po yung issue at ginamit mismo against kay Kuya Val po na tumutulong po mismo sa pamilya na
ay ano ba tawag dito, nagpalaki ng issue. And yun na nga, syempre natural, no? Nasasama ang loob ni Kuya Val. Gawa ng, bakit kailangan pang ipanglandakanan or i-comment sa nagla-live na, na kilalang kilala na mapanira, no? Walang ibang tinatapik kundi ang paninira sa pamilya ng Matubang. So yun guys, natural. Sasama ang loob ni Kuya Val. Sino hindi pwedeng makaintindi ron? Kumbaga, ewan ko na lang kung hindi maintindihan kung ano magiging reaksyon ni Kuya Val dito. Natural. Ang pag sumama ang loob, kahit gaano ka pa siguro kabait, makakapagsalita ka ng, sabi na natin hindi maganda. No? At yun naman, mga salita ni Kuya Val ay ginamit nila ulit. No? Idinamay yon sa kanilang, oh guys, umabot sa tulpo. Pinatulpo talaga si Kuya Val, grabe po ano. At isa yon sa mga issues na narinig ko yung tungkol sa semento. Yung rebuttal na ni Kuya Val sa mga ibang sa mga ibang nagsasalita sa isang grupo ay kumbaga naidamay yung pangalan nung nanay na nag-comment po doon sa kumakalaban sa Kalinga Prab. Nagigets nyo pa po ba? Ang hirap kasing ayoko na sanang pangalanan pa para mas madali. Kaya lang, alam kong kilala nyo naman yung mga tinatalakay natin dito. Ano. So yun nga po, umabot na sa tulpo na isa yon sa mga issues, yung mga nasabi ni Kuya Val against doon sa nag-comment po. Ano. Yun ang nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang. And bago naman sila magpatulfo guys, ay alam na ni Kuya Val na nagkaroon ng sama ng loob sa kanya nung pamilya na tinutulungan niya, no? Yung pamilya na tinutulungan niya at nagpakumbaba mismo si Kuya Val, pinuntahan niya ang pamilya mismo para makipag-ayos sa kanya nga lang kung pagbabasihan yung mga videos ni Kuya Val, ay nakita daw yung kanyang sasakyan. Nung makita, paparating yung gusto niyang kausapin, ay biglang nag-U-turn, umalis. So, ibig sabihin, ayaw siyang kausapin. At may nabasa ulit na comment na makikipag-usap lang sila, pero sa ano na po, Rapi Tulfo in action. So, doon talaga. Kumbaga, ayaw nila sa barangay mag-usap-usap. Which is, yun naman talaga yung tamang procedure po. Ano. Mas gusto nila po na sa Tulfo. So, ano pong purpose doon? Pero nyo guys, nasa 30 million subscribers po yata ang Rafi Tulfo in action po. Ano. So, kung ano man po yung mapag-uusapan doon or ma-feature doon sa programa na yon, 30 million ang makakaalam. So yun guys, nagkataon na maraming nakakakilala sa Matubang family na talagang matagal nang tumutulong at nakapagpabahay na ng kulang-kulang 300. Marami nang napag-aral na mga kapuspalad at marami nang naibigay na mga ayuda, sabihin na nating ayuda, lalong-lalo na kapag may mga masamang panahon. Andyan sila kahit bumabagyo, naghahanap ng matutulungan guys. So, ipinagtanggol sila. Ang mga comment doon, siguro 99% doon sa 8,000 na comments. Siguro 90 hanggang 99% ay pumapabor sa Matubang family or sa Team Kalingap. So, ganun pa yung nangyari. Kumbaga, nagkaroon ng ang kaunting back to you. Yung ganun po, ano. And mahaba na yata yung aking paliwanag. So, balik tayo sa simento. At ito nga, naibalik na guys. So, tuloy po natin yung video para siguraduhin kung talagang naibalik na nga ni Kuya Val ang semento. Tao po! Tao! Oh! Ay! Grabe, ang init Kuya Val. Takaw. Salamat po sa nagpahiram. Ang simento. Grabe. Wala akong utang, ha?
Wala akong utang sa simento. Quits na. May tubo pa. So yun guys, kitang-kita naman natin na naibalik na niya yung semento na sinasabi na dalawang supot na naging controversial. At naibalik na nga niya at may tubo pa daw. Ginawa na lang niyang 5 para sabihin na natin, siyempre, pagka nanghiram ka or nangutang ka, natural lang na may interest siguro. At para wala nang masabi, dinagdagan na niya ng kusa siguro at para hindi na lumaki pa ulit yung issue pagdating sa semento. So, quits na daw, no? Quits na, malinis na po 'yon, no? At documented naman po 'yan. Kumbaga naka-video, so mahirap itanggi na naipasok na sa loob ng bakuran ng kanilang tinutulungan po ano, yung nahiraman niya mismo ng semento para ipagawa rin mismo yung bahay na 'yon. So, 'yan. And sana'y matapos na yung ano, usapin na 'yan, yung pagdating sa semento. So, punta naman po tayo dito guys sa sinasabi ko na isang ex or dating Kalingap Angel na sumasawsaw naman ngayon dito sa issue ng pamilya pa rin, no? Yung ito pa rin, kumbaga sumasawsaw lang sa pamilya ni na Dalaga na medyo talagang masalimuot as of now. Pero I'm hoping na darating ang araw na huhupa din yan at magkakaayos-ayos, magkakaintindihan. So, yun naman ang aking hangad po guys, no? Kasi ang pangit yung ano, puro na lang gulo na wala naman dapat gulo. Pero ako rin naniniwala guys na kung walang nasa likod or walang nakapaligid sa pamilya ng Dalaga, ay hindi aabot sa ganito, no? Kasi lantaran na rin naman po, ano? Lantaran na. So, yun ang aking paniniwala guys. So, pakinggan naman po natin ang comment nitong si Kalingap Rab po, ano? Dahil napa-comment siya bigla. Dahil sa pinost ng isang sawsawerang frog. Grabe. Sawsawerang frog, ah. Pakinggan po natin guys kung ano ang komento dito ng isang direktang tumulong din sa kanya dati, no? Sa sawsawerang frog na ito. About naman sa post ni Erica, kung ako sa'yo Erica, huwag ka nang makisawsaw dito. Kasi alam din naman ng lahat kung bakit ka umalis. Yes, kung datihan na po kayong nakasubaybay sa Team Kalingap po, ano, ay alam na alam nyo na kung ano ang kwento ni Erica, no? Kung ano naging dahilan bakit siya umalis. So, tuloy natin. Pakinggan mo muna natin guys itong si Kalingap Rab. Dahil isa ka rin sa mga nawakwak. Ano? Ano ba? Isa rin siya sa mga nawakwak, no? And ano ba ibig sabihin ng nawakwak guys? Ano kasi yan eh, nabuo yung salita na yan dito sa social media. Hindi ko alam kung saan nag-umpisa, pero dito sa Kalingap, ginagamit din yung salita na yan, nawakwak. Ano ba ibig sabihin nun? Pagdating dito sa usapin ng mga ganito po, ano? Normally, ginagamit po yan kapag kayong isang beneficiary po ng Kalingap na wala namang kaproblema, tinutulungan po nila ng maayos, kagaya nung si Reyna dati, no? Pinag-aaral, pinapagamot dahil nagkaroon siya ng parang mental disorder, nakakaawa nga po yung bata, tinulungan. And ganoon din po yung in-apply sa ibang mga beneficiaries, tinulungan, pinabahayan, may mga ganoon po. Pero pagdating dito kay Erica naman guys, ay kainitan po ng kanyang ano po dati, ano, love team. Yung ano ba tawag doon dati? Yung Edrica guys. Kasagsagan po yun ng bigla na lang po siyang nawala na hindi na nagpakita kahit kailan. Ilang beses nga po nilang binalikan yon sa bahay nila pero hindi na talaga nagpakita guys. Kung ano man ang dahilan ay lumabas din, unang-una nagbulgar dyan ay ang kanyang kamag-anak din mismo, no? Sina Lolo Miguel, yan. Na gano'n na nga po, parang nawapak na convince siya ng isang big time sponsor na nasa Amerika
na umalis na lang sa Kalingap at parang siya na lang mismo ang tutulong. Kung ano man yung dahilan ng sponsor na yon, sila na lang po nakakaalam. So, ganun po yung nangyari, guys. And kung at that time naman na yon na umalis si Erica sa Kalingap, ay naka-ready na rin halos yung yung budget po na pabahay po sa kanya at naghamon pa nga mismo yung sponsor na yon. Kung aking natatandaan, ang tawag sa kanya si Sir Jun A. Yan, na naghamon pa dati na kung magkano ang kaya ni Kalinga Prab na ilabas na pera ay tatapatan niya. So, ang ganda nga ng dati, guys, ang ganda nga ng plano diyan dati. Yun sana yung magiging unang-una na pinakamalaking bahay kung sakaling natuloy. Kanya nga lang, ewan ko kung anong naging dahilan. Maraming haka-haka, maraming mga nagsasalita. Yun, ganun, wak-wak. So, ganun po ang ibig sabihin ng wak-wak pagdating po dito sa social media po, yung parang inagaw or inalis doon sa pangangalaga ng Kalingap, yung kanilang beneficiary, kumbaga dinala sa ibang grupo, parang ganun po yon. Yun po ibig sabihin ng wak-wak para sa kaalaman po ng lahat, no? So ito, tuloy natin. Isang malaking big. Malaki na big pa. May isang sponsor na malaki rin ang nagwakwak sa'yo, no? Huwag mong sabihin na kaya ka umalis dahil may nakita kang something o ano man. Nawakwak ka. Yun lang yun, ganun lang kadali. So yun guys, no? Grabe. Soplak na soplak talaga si Erica dito. And maya-maya papakita natin dito guys kung ano namang action ang ginawa ni Kuya Val tungkol nga dito sa pakikisawsaw nga po ni Erica, no? Dahil ngayon, parang pakiramdam ko, ang Team Kalingap ay medyo, kung dati ay talagang tahimik lang sila, hindi pumapatol sa mga ganyang issues. Ngayon ay, sa tingin ko lang, pakiramdam ko rin, ay medyo palaban na po sila kasi masyado na silang inaabuso, lalong-lalo na ng mga ibang natutulungan po nila at sila pa yung pinalalabas na masama. May malaking sponsor sa'yo na pinaalis ka sa Kalingap kasi mayaman yung sponsor na yun. Huwag ka nang makisali dito. Ilang masasabi ko. Huwag ka nang makisawsaw. So yun, so ibig sabihin, sinilaw sa kinang ng pera itong si Erica kaya umalis. Actually yung nakapagbigay na rin yung sponsor na yon ng kalahating milyon binawi at ibinalik naman po ni Kalinga Prab dahil hindi nga po natuloy yung bahay na yun, no? Walang naumpisahan kaya ibinalik niya yung kabuuan ng pera. So yun, malinis yun. Kaya lang, nagpapakalat ng kung ano-anong maling impormasyon ngayon, itong sausawerang frog na ito. Kaya ito, soplak na soplak siya dito. Isa ka rin sa nawakwak. Bakit tingnan mo naman si Wakwak Joy, nani. si Carla, si Dara. Lahat yan dumaan sa pagka-viral, pagkaangat. Ni minsan, hindi sila nagpawakwak. Kunti lang naman kayong nawakwak eh. Tapos sabihin mo, ang dami nyo nakita na kung ano-ano sa Kalingap, kung ano-anong ang sinasabi nyo. Kunti lang naman kayong nawakwak. Bihira naman. Kunti lang nawakwak dahil nagpawakwak. hindi naman mawakwak ang isang beneficiary kung hindi siya mismo ang magpapawakwak, di po ba? Huwag ka nang mag-reason na kung ano-ano na kunwari ka pang may nakita kung ano-ano. Nawakwak nga ni. Ayun. Yun lang yun. So, nawakwak nga ni. So, yun guys, yun po yung komento ni Kalinga Prab. So, lahat naman po yung totoo. And mapapatunayan din po yan ng mga, mga dati ng nanonood or nakatutok sa channel po ni Kalinga Prab at ni Kuya Val. So, yun guys, so, tingnan naman po natin kung anong action at kung umaksyon na nga ba si Kuya Val dito sa pagpapakalat ng maling impormasyon po nitong dating Kalingap Angel na sausawerang frog. So tuloy po natin. Ng bata, kukunin nyo pa. Malaki na sahod nyo sa YouTube.
mga wala kayong puso. Ang alam nyo, Grabe ano, bakit kaya pinakikialaman nila yung sahod ng mga vloggers sa YouTube, lalong-lalo na kung yung sumasahod na yon ay tumutulong din mismo sa kanila, no? Dapat hindi, wag na nilang pakialaman yun kung magkano man ang kinikita nung ano, yung vlogger. Eh, tinutulungan mismo sila eh. Na sila naman ay walang kakayahan na maabot yung kung nasaan sila ngayon kung hindi dahil sa vlogger na yon. Kung hindi inumpisahan ng vlogger na yon. Kung hindi sila na i-feature dun sa channel ng vlogger na yon. Bakit pati yung sahod eh, pinakikialaman pa, no? Parang siguro pakiramdam nila dapat kanila lahat yung sinasahod ng vlogger. Channel niya yun eh. Pag yun ang pakialaman, channel nila yun. lang gawin ang kumita at manggamit ng tao. Grabe. Manggamit. Tingin ko naman yung mga sa pagkakaalam ko, guys, ito. Lahat ng mga sabi na nating beneficiaries ng Kalingap, hindi po nila pinilit. Kumbaga ay dinaan yan sa magandang pakikipag-usap po. So magsalita na ngayon kung sino yung pinilit na i-vlog para maganda at magpakita kayo ng katibayan na pinilit kayo. Parang ganun kasi yung yung pinalalabas ni Erica sa sinasabi niya na ginamit. So pag ginamit, ibig sabihin pinilit 'yan, no? Nakakaano. So tuloy. Kaya nga ako umalis dyan dahil Nako. naamoy na namin agad na ganyan pala kalakaran dyan. Marami. Ilalab team pero sa kanila ang kita. Sila lang team pero sa kanilang kita channel nila 'yun eh. Channel nila 'yun. At ikaw mismo na tini-feature, nakikinabang ka sa sinasahod ng vlogger. At yung vlogger, hindi ganun kadali yun. Kumbaga, ginagastusan din nila yung pagbablog nila, no? Maraming gastos yan. Sa pa lang, sa ginagamit nilang gasolina, yung mga staff nila na either binibigyan ng sahod or allowance, and yung pag-i-edit, hindi po madaling pag-i-edit, lalo na kung may editor pa yung vlogger na yon, paano na lang yung pagod din niya, na? Yun ang isang pinakamatindi dito is yung knowledge, yung skill ng isang vlogger. Yun po yung doon ka po kumikita. Hindi po lahat ng nagba-vlog ay pare-parehas ang kinikita po Depende po 'yan sa galing ng isang vlogger. Ganun po 'yan. Pakialamera talaga, grabe. Umaapaw na pera nyo. May mga maganda kayong bahay. Uy, pati magagandang bahay pinakikialaman. Alam mo, kung nakikinig ka, Erica, bago ka pa ma-feature sa Team Kalingap at lahat ng mga Kalingap Angels, bago pa nagkaroon ng Kalingap Angels, nandyan na yung bahay ni Kuya Bal, andyan na yung bahay ni Kalingap Rab. Hindi, yung bahay nila, walang kahit isang kusing siguro na kinita. Galing sa inyo po, ang mga Kalingap Angels. Grabe. Nakain kayo ng masarap pero sarang-sira naman ang puri ng taong ginagamit nyo sa vlog nyo. Kung may 15 files sa US, may Kalingap files sa Daet. Minor pa Wow. lang. Uy, Yung alam niyo pa ba yung alam niyo pa yung tinatawag na love team sa Kalingap? Yung nagkikwentuhan lang sila. Kunwari, may script yan. Doon mismo, kadalasan 90% ang location sa loob ng bahay ng mismong beneficiary. Magkikwentuhan lang yan. Magkikwentuhan. Kwentuhan lang. Doon mismo yung pamilya ng beneficiaries. At may mga crew, andun din lahat. May cameraman, may mga ibang staff na nakatingin. Kumbaga hindi po hindi po ibig sabihin ng love team na ginagawa dito ay yung silang dalawa lang at binibideo nila ang sarili nila. Hindi po.
Hindi po gano'n, kahit balikan niyo po yung hanggang mula umpisa, no? Diyan na nga si Erica, ang natatandaan ko diyan dati, ewan ko, dati pala, sa bahay ni Lolo Miguel pa siya nakatira po, ano? At tatandaan ko yung kwarto niya, nakakyat pa nga si ano doon eh, si Kalinga Prab. Ano po yun guys, kulungan ng baboy. May mga baboy po, um, ba tawag dyan? Kural. Yan. Kural ng baboy. At meron siyang maliit na pawid na kwarto sa ibabaw mismo ng kulungan ng baboy. Kumbaga, may counting space lang na ganyan at doon na nakatira si Erica po ano, sa mismong ibabaw lang ng kulungan ng baboy. So kung ano man yung ingay ng baboy, amoy ng baboy, andun po lahat yun. And pinagplanuhan nga po na pabahayan, kanya nga lang nawakwak nga po siya. Pero may budget na. Nawakwak nga lang si Erica kaya hindi po natuloy. And ngayon nagsasalita siya ng ganito po ano. Grabe. Nakakaano lang, nakakalungkot. Na in love din, na in love team nyo. Wala man lang kayong ginawang aksyon nang dinala Uy, siya sa dilim. alam niyo guys, yung mahirap kasing ano eh, na kailangan na i-ano lahat, sabihin lahat through vlogs, lahat yung mga ganyan. Kailangan diyan pribadong pinag-uusapan yan. Diyan na nga po nag-umpisa ang gulo eh. Dahil dun sa ano, sa may ingay na mga vlogger dun sa kabilang ano, Ibayo. Diyan na nag-umpisa ang lahat-lahat. Grabe. Kasi guys, kung talagang ano, talagang may ginawa yung tao, pwede naman nilang diretso na idemanda gamit-gamit ang ebidensya. Wala naman sigurong magagawa yung ano, yung idedemanda nila kung talagang nagkasala, no? Kung may kasalanan talaga siya, kailangan niyang pagdusahan. Kaya hindi na kailangan ano, hindi niya kailangang ipangalandakanan pa sa social media. Kasi kapag ka mga ganun, talagang pinapahiya mo na, no? Maling ano yan eh, maling pamamaraan. Dinadaan sa social media. Hindi lahat ay kailangan daanin sa social media. At ito, nakikisaw-saw, pati yun, iniintriga din niya. Nasisikmuran nyo mga ganyan. Buti na Grabe. lang, nakaalis ako ng maaga at di ako Wow. nagparin lang sa mga matamis nyong salita. Uy, Mga manggagamit doon sa mga grabe. one-sided na di alam kung Uy. Alam niyo yung salitang one-sided? Nag-umpisa lang yan dito eh. Sa ano, lately, na mga, sabihin na nating mga fini-feature na mga love team. Nung panahon ni Erica, wala pa yung salita na one-sided na yan eh. Nakikigamit na rin siya ng salita. anong pinagdadaanan tulad ni Gense na naagrabyado. Wala kayong karapatan na magsalita ng di maganda. Dahil di nyo alam kung ano ang naranasan niya. Diyan at isa ka ako sa Grabe, siya lang nakakaalam. naka-experience niyan. Kaya thank you Wow. talaga. Isa daw siya sa naka-experience. Parang, wala akong natatandaan na ganun guys. Kung meron sana siyang ebidensya, no, ilabas niya. Kasi itong si Erica, iba yung kwento nito eh. Bigla na lang siyang nawala. At yun na nga, 2 beses na binalik-balikan. Gusto siyang makausap. Pero hindi na nakipag-usap ito. Hindi na siya nakipag-usap. Nagtago na siya. At yun, nalaman na lang na kinukuha na yung na-share nung kanyang main sponsor na si Jun A. At binalik naman to ni Kalinga Prab. And yun nga, nagkaroon na sila ng bahay doon. At yun ang kwento ng ano ng babaeng ito, ang si Erica. Nakaalis ako agad diyan. Lalo na ang daming toxic sa community nyo. Yan si Kapitan po. So ito na nga guys, no? At tinuloy na rin ni Kuya Val. Tama naman tong proseso na to, ano yan, kailangan talaga sa barangay kasi yan naman yung legal sa ngayon ng gobyerno. Kumbaga, step by step by step by step. Pwera na lang siguro kung ano, yung mga mabibigat na cases, baka pwede nang idiretso sa mas nakakataas po ano. Kung talagang sobrang bigat na.
So ito, at mukhang ipatatawag sa barangay itong si Erica. Pakinggan muna natin si Kuya Val. Kap, pinabasa ko muna yung ni Kikay Vlogs. Pinabasa ko muna yung comment po para kung ano ang kanyang desisyon. Papatawag ko lang naman po dito sa barangay. Eh, ba't niya po sinabi yun? Kung okay naman nyo kayong paliwanag, why not, di ba? Ang malaga po, Yes. alam niya na hindi ko nang gustuhan yung sinabi ni Kikay. Very So yun guys, okay yun, tama yan. Okay, saludo ako dyan Kuya Val, no? Na kung may papaliwanag yan na maayos at magiging convincing yung kanyang sasabihin kung bakit niya nasabi yung mga bagay na yon, ay okay, walang kaso. Total, siya naman yung nagpaumpisa. So, kailangan gumawa ng action. So, yun lang guys. Grabe po, ano? Kumbaga, mga controversial na nangyayari ngayon. And tungkol naman doon kay Dalaga, ay hindi pa tapos. Kumbaga, sa tingin ko lang, nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang yung pagpapatulfo nila kay Kuya Val. Kumbaga, yun pa lang, yung, kumbaga, igniter pa lang yun ng ano, mga pangyayari. Naniniwala ako na darating ang araw, matatapos din yan. Pero ngayon, talagang wala pa siguro. So, patuloy lang na po nating subaybayan, guys. And sa mga, ano, suportahan pa rin ninyo, guys. Kahit kami, mga reactors, ay wala na sa ah, community ng Kalingap, ay siyempre, malaya na po kami kung sino yung gusto naming, ano ngayon, um, gawan ng reaction kahit sino na gugustuhin po namin na hindi naman makakaapekto sa vlogger na yan, ay yun po yung advantage namin ngayon kasi independent na po kami. So, yan lang guys. So, hanggang dito na lang. So, eto, nakasuporta pa rin naman tayo kay sa Kalingap, Team Kalingap po, ano? Dahil ako mismo, mahirap mahirap kong makalimutan ang Team Kalingap, lalo na si Kuya Val po, ano? Dahil dito po ako nag-umpisa, no? Dito po ako nag-umpisa, guys. And si Kuya Val po ang tumanggap sa akin mismo dito sa Team Kalingap dahil nung una, dahil gusto kong maging reactor din, wala po akong experience, guys. Sinabi ko lahat yon kay Kuya Val through text. Tinext ko na gusto kong mag-join, willing akong sundin kung ano man yung mga rules, kung ano man yung mga ano dyan, na kailangan na tulong, ay susuportan din tayo. So yan, tinanggap naman po niya ako. At dito na ako nag-umpisa. Dito na ako nahubog, dito na ako natuto. So, mahirap pong kalimutan talaga. At mahirap basta-basta na lang iiwan. Yan po ang dahilan ko, guys. Kaya nandito pa rin ako palagi nakasuporta sa Team Kalingap. Mahirap iwan ito. So yun lang, guys, para malaman po ninyo kung bakit kahit wala na kami sa community ng Team Kalingap, ay ako mismo, andito lang ako palagi for them at nakasuporta. So yun lang, guys. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa aking munting channel. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, nagsasabing God bless po sa lahat and ingat po tayo. So, kita-kits sa aking susunod na upload. So, pansamantala, bye-bye po muna. Bye.